Well, ano naman, well executed yung ano, yung set play ni Joy B, and we are happy na nanalo, and we are also happy because andyan na si Alina. So, unti-unti lang nabubuo yung actually andito na yung cherry na na ito yung hinihintay namin. Then hopefully anytime by next week siguro si Jasmine. So, happy kami na nanalo kami o nakuha namin yung first game namin sa conference na to. First of all, papasalamat ako sa effort ng lahat ng mga teammates ko and the coaching staff kasi ito naman yung mga tinatraining namin everyday going to the PDL. And today, mayroon pa rin kami mga lapses, may mga pagkukulang pa rin kami as athletes na kailangan namin ipagtuunan pa ng pansin para pag habang tumatagal yung liga, mas magiging pulido yung kilos namin as cohesive unit. Thank you. Masaya kasi nga maganda rin yung galaw namin, pero syempre marami pa rin kaming mga unforced error na kailangan ay i-polish. So, yun. Thank you. Actually, masaya and magaan sa pakiramdam kasi hindi sila madaling pakisamahan. And di ako nahirapan. Saka parang excited ako every day and every training, every game dahil dahil sila yung mga kasama ko. Yun, so puro excitement din sa kayo. Parang ginaganahan, nakakagana maglaro kasama ang lahat. That's right. Ganun din yung feeling ko, na-excite ako everyday sa ensayo. Tapos today, actually, bago ako pumasok sa dugout, merong slight na thought pumasok sa isip ko. First time na naka-red ako, papasok dito. Pero yung feeling na kasama mo yung Cherry Tigo, at home kami kasi never nakaroon kami ng feeling na awkward or parang naiba kami sa kanila. Talagang yung gelling with the team naging madali para sa amin kasi hindi sila mahirap pakisamahan. Siguro kasi yung mindset ko nung kinuha ko ng Cherry, nila Coach Kung Fu, sabi ko, kung interesado sila sa akin, ibig sabihin may nakita silang potential na kaya kong maitulong sa team. So yun, parang yun yung pinangahawakan ko. Yun, nagtiwala ako dun sa nakita nila. And so yung gagawin ko na lang ngayon is magtrabaho para mapakita yun, para maging maganda yung kalabasan ng pagsama ko sa Cherry. Ang tawag dito, good problem para sa amin. Pero somehow, medyo masakit sa ulo. Lalo na pag during training, makikita mo yung talagang, dahil sinabi ni Alan, na talagang specialist sa wing spiker, ang dami namin mga matitibay na outside na hitter, left and right. Mag-ano lang dito, mag-gauge namin dito. Sino yung 100%? Sino yung mas nagkakaroon ng advantage, kung sino yung mas maganda yung pina-perform during training, doon kami pupunta. And ang pinakamaganda naman is very reliable lahat ng player. Hindi mo pwedeng sabihin dahil sige nito, ganyan. May mga gano'n na doon kami sa pinaka-consistent na napupuntahan. Ngayon, kung medyo not into A game, may mga may mga support player kami yung mga reliever na talagang kung ano yung lalim ng bench namin, doon mo makikita yung tibay ng isang team. So hopefully hindi naman kasi pwede lahat main player. So ini-embrace naman nila yung pagiging role player nila. Ini-embrace din nila yung pagiging main player nila. That's why very professional naman yung mga tao namin. So they will understand especially yung mga task na ibibigay na kailangan ma-achieve or ma-fulfill nila yung mga certain na task na ibibigay sa kanila. So different opponent, different strategy. Kasi siyempre
kumpleto kami sa tao, so mas madali mag-adjust. Well, about naman sa adjustment, kasi madaming beses na din akong nag-team captain sa national team. So yung iba-iba kasi talaga personality ng mga players and characters. Sa ngayon, sa edad ko na to, hindi na ako nahihirapan pagdating sa ganyan. Mais-mais na yan sa akin yun. Ano lang talaga, mali-mali na lang. Para sa akin, every time na mapupunta ako sa team na binibigyan ako ng ganitang role, in-embrace ko siya na because not everyone are given a chance or this kind of responsibility. And if I am the one na nabigyan ng ganito, hindi ako para magreklamo or hindian. So, kung ano lang ipapagawa nila coach sa akin, paninindigan ko yon. And at the same time, gusto ko din talaga, sa personality ko, yung mag-guide ko sila, not just inside the court, but also in life. So, yun naman talaga yung calling ko siguro and purpose ko. Lalo na kapag big-tigan tapos crucial yung tapos kami yung dalawang mainit at bumubomba dun sa loob. So, in-imagine namin yung together without us knowing na baka na magdilang anghel kami. Eh, hindi naman din namin, kami ni Ara, hindi naman namin ginusto na mangyari sa amin yun. But eto na nga, ang tadhana ang gumuguhit kung saan kami papunta at tuloy-tuloy na to. Kaya every day, isa din sa reason bakit na-excite ako is because I'm playing with my best friend. Thank you for... Balik lang ulit kami sa hard court. Gaya na sinabi ni Ara kanina, ipapolish namin yung mga unforced error namin. Yung especially yung mga judgment ng mga player. Execution, so from moving left to right, tapos yun especially yung transition ba mas makuha namin. And hopefully mas tumaas pa yung confident ni Alina na maglaro inside the court kasi andun na eh. So hopefully yun ang hinahabol namin ngayon. Yun din, mas puliduhin pa namin yung galaw as a team. Kasi yun nga, sport team yung volleyball eh. So kailangan individually connected kami isa-isa't isa para parang smooth yung galaw and mas tamang galaw. Yan po. Sa akin naman, facing SGA, we don't know anong meron sa kanila. Maaga pa masyado sa liga para basahin. Siguro, kailangan mag-focus na muna din kami kung anong kaya namin as a team. And not dwell dun sa kung ano kayang ng other team. Kailangan talaga, we have to start from within. So, sa sarili talaga namin magtulungan. Thank you, Coach.